Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito po tayo ngayon sa channel again ni Maling siya. Pasensya na guys kung lagi kaming magkasama ngayon. Maganda lang talaga yung yung meron kang kasama habang nagko-content ka kasi nagpapalitan kayo ng idea. Opinion. Yeah. So, eto mga kababayan, medyo mainit yung pag-uusapan natin kasi gaano kainit? Ito ay sobrang init nito. Mala impyerno ni Sara Duterte. So ito mga kababayan, yung mainit na sagutan ni Miss Carmina ng ANC at nito pong si Vic Rodriguez Panot dahil po dun sa issue di umano ng ito daw si Vic Rodriguez ay anti-corruption pero ang gustong iluklok ay corrupt na vice presidente. So ngayon mga kababayan na ito yan. Di ba? Wait lang. Napaka-ironic, no? Ganon kataas yung double standard ng mga DDS. Kaya wait lang, ipaalala ko sa inyo. Si Sara Duterte noon galit na galit sa Senado dahil sa budget deliberation kasi bakit konti lang daw yung budget niya. Pero nung pamabor sa kanya yung Senado tungkol sa kanyang impeachment, ang sabi niya, respetuhin ang Senado. So, di ba ganun kataas yung double standard ng mga DDS? Well, kung sa bagay, saan ba nanggagaling yung pagiging mataas ng double standard nila? Walang iba, kundi, di ba, sa mga sinusuportahan. Sa mga sinusuportahan nilang politician, diba? Na mga bobo. Anyway, eto mga kababayan. Yeah, go. I-play po natin itong nakita nating video. Galing po dito kay... wala ka ng boses. Yan. I-play po natin ito nakita po nating video. Galing po kay JIL Review TV. Review TV. Okay. Anyway, Joel is Lord. Ito, sorry. Ito mga kababayan, i-play po natin. Benefit from your call for the president to step down. The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of countless deaths of your countrymen during murder, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying? Wait lang, cut muna natin dyan mga kababayan. Kung titingnan nyo, di ba, napaka-defensive ni Vic Rodriguez mamaya dito. Pero ang punto kasi dito, sabi ni Miss Carmina, paano niya masasabi na kapakinabangan ng taong bayan yung magiging resulta ng pagpapatalsik sa pwesto kay PBBM kung ang iluluklok po nila ay isang taong corrupt din at sa madalit salita may pagkautak kriminal. May issue sa human rights, may issue sa corruption, sa kanyang behavior. So, paano iluluklok si Sara Duterte sa mas higher position na galing sa isang pamilya ng politika, political dynasty. And then paano naging anti-corruption itong si Vic Rodriguez, sabi niya anti-corruption siya kung ang iluluklok niyang politiko ay corrupt din. Yeah. Diba? So anyway, tuloy pa natin. Ito yung sagot ni Vic Rodriguez. That when Bongbong Marcos assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President? I'm talking about another dynasty. Yung kay yung nireveal ni ni Las Cañas. Ano yun? Kaya nga siya ngayon mukhang masisilbihan din ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Bakit pa sobrang defensive? At saka Vic Rodriguez. At saka speaking of murder, di ba gusto nga nilang ipatumba si Presidente? Oo nga, si Sara na din mismo nagsabi na ang sarap ganun PBBM. Tapos may kinausap na siyang magtutumba kay PBBM. So doon pa lang. Diba, mga minaman? Makikita nyo na may pagkautak kriminal na. Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga aasahan natin kay Vic Rodriguez? Nahuli yan about sa issue ng sugar importation. Saka pagbibenta di umano ng posisyon. So, ano pa nga ba nga aasahan natin dyan? Sobrang bitter yan. Kasi nga, tinanggal ni PBBM. Hindi naman talaga yan totally na nag-resign Tinatanggal yan. Gawa nga ng meron siyang history ng parang abuso sa kapangyarihan. Tama. Diba? So, ngayon, tuloy pa natin mga kababayan. He's a family member of another
Dynasty. na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated Cut mo nga muna. anything that is outside. Yung sinabi niya na mas malaki naman daw yung boto ni Vice President Sara Duterte kaysa dito kay PBBM. Alam niyo mga minamahal, yung tinakbuhan kasi ni Sara Duterte, hindi naman presidente eh. VP naman eh. So, wala tayong dyan, kung malaki man yung nakuha niyang boto or hindi, eh yung posisyon na tinakbuhan niya is Vice President. Tsaka may analyze ako dyan. Alam niyo ba kung bakit? Totoo naman nga, mga kababayan, na mas malaki nakuha ang boto ni Sara. Kasi, nung panahon kasi ng 2022 presidential election, saglit na suportahan ng mga taga-suporta ni Isko, si Doc Willie Ong, nag-Sara Isko yung iba. Oo, Sara Isko. Yung mga BBM Isko. Ay, hindi. Hindi, Sara Isko. Sara Isko, nag-Sara Isko yung iba. Yung iba naman, nag-Lenny Sara. Yung iba naman, nagping Sara. Kaya yung iba pa nga nagmani Sara, 'di ba? Mga kababayan. So kung titingnan nyo, may mga sumuporta kay Sara Duterte na hindi naman po talaga galing sa mga DD-set. At saka yung iba mga DD-set dyan, mga loyalista hindi din galing. Kasi may mga loyalista talaga full support ang ginawa ng mga loyalista. Kay Sara Duterte. Kasi sinabi ni PBBM na supportahan itong si Sara. So ginawa ng mga loyalist yan. Pero yung mga DDS, hindi nag-full support kay PBBM. Support kay PBBM. So doon pa lang they betrayed the president. Tama. Kaya kung makikita nyo, malaki talaga ang boto ni Sara compare kay PBBM kasi yung ibang mga DD-set rider po ang presidente. Yeah. Of the constitutional loop or constitutional oath. But here's the thing. And by the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how can you... Wait lang mga kababayan hanggat nakikita po natin na ang presidente ay nagtatrabaho, hindi po siya pwedeng palitan ng vice-presidente at wala pong pwedeng magpatalsik sa presidente hanggat si PBBM patuloy pong nagtatrabaho. Ang presidente naman po natin hindi naman po inutil. Mas inutil pa nga po ang vice-presidente. Kaya kung titingnan po natin mga kababayan yung speculation po ni Vic Rodriguez na kaya dapat palitan si PBBM kasi no longer daw hindi na nagtatrabaho, ang madalit salita, inutil, di ba dapat ang mas karapat dapat palitan si Sara kasi wala nang silbet, travel lang yung ginagawa. Anyway, tuloy natin. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang But how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? Ikaw ano masasabi mo doon? Paano isi-separate ni Vic Rodriguez yung advocacy niya na anti-corruption siya kung ang magiging kapakinabangan ng pagpapatalsik kay PBBM ay ang maging presidente itong si Sara Duterte? Malabo naman, hindi. In the first place, malabo naman na maging presidente si Sara Duterte. Hindi nga, ang punto nga kasi dito, paano nasabi ni Vic Rodriguez na siya ay, ang advokasya niya ay labanan ng korupsyon. Kung ang iuupo niya ay corrupt na politiko. Double standard yarn. Di ba? Doon pa lang makikita nyo na may sunog, may sablay itong si Vic Rodriguez. Anyway, tuloy natin. As a media practitioner, alam mo Pakikat na walang ini-issue at actually, kahit ako, mahirapan na akong sagutin yun kahit ako. Kahit ako mga kababayan. Na-blanco ako dun Kasi diba, paano mo nga naman ipapaupo ang isang tao na anti-corruption siya tapos ang ipapaupo mo ay corrupt. So, 'di ba? Ano 'yun? Kahit nga din ako. Sunog na siya dito kay Miss Carmina dahil doon. Ano yung komento niya? Hindi ko kasi napanood yan, to be honest. Ito tuloy natin. clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung tukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung Ito, to be honest, mga kababaeng dito, sablay itong si Vic Rodriguez. Alam natin na, alam natin na hanggang ngayon nakabinbin
yung article of impeachment, mga kababayan, na na-transmit ng Kamara de Representante sa Senado. Kaya nga naka-archive eh. Ibig sabihin, nakatago, nakabinbin pa rin. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Vic Rodriguez dito na clear. Actually, hindi niya nasagot yung tanong. Sinegway niya. Sinegway niya. Oo. Ang ina-expect ko kasi na sagot yung parang, standard talaga na, yung parang... Ididepensa niya si Sara. Oo, yung ididepensahan niya na bakit may kaso na ba? Yung parang ganon. Kaso... ang problema nga dito, may kaso talaga siya, nakabinbin. Sa Senado yung impeachment yun niya. Yun na yung inaasahan kong sagot niya. Yung parang yung defense mechanism. Kaso ang problema, nagsinungaling siya dito, wala daw nakabinbin. So, sinungaling ka, Vic Rodriguez. Dapat lang sa'yo na sinipa ka bilang ES. Sabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin. Hindi nga siya naglalabas ng SALN niya Tama. At saka yung recently, nung naglabas siya ng SALN, parang 51 million lang. Like, Kaya nga. Parang ang baba naman. Diba? Buti pa si Presidente. Talagang sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung mga naglabas dyan ng SALN, na mga... Parang dinoktor yung SALN niya Pag malalaki kasi yung halimbawa, like yung kay PBBM, umabot ng bilyon yung kanyang SALN. Alam naman po natin na mayaman na talaga yung mga Marcoses. Oo. Ngayon yung kay Ping Lacson, umabot ng 244 million. Tapos Alam natin na... nasa 50 plus lang? Or basta hindi tataas ng 100. Like parang, I can't imagine. Diba? Doon pa lang sa pag-spend mo ng 125 million. Doon pa nga lang, diba? Hindi na may paliwanag kung saan dinala. Kaya hindi po talaga kapanipaniwala yung mga sinasabi po ni Sara Duterte at yung mga depensa dito ni Vic Rodriguez. Kasi alam naman po talaga natin na corrupt si Sara Duterte. Bakit? Hindi nga niya may paliwanag kung saan napunta yung 125 million pesos na ginastos sa loob ng 11 days. Anyway, tuloy natin. Kakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan, kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umihiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. May pinaglalaban kasi si Vic. Ang point niya ganito. Kapag hindi na kayang mamuno ng presidente, ang maupo talaga is yung vice-presidente. Yun talagang nasa konstitusyon. Nasa konstitusyon yan. Pero ang tanong naman ni Carmina, iba naman kasi. Sabi niya, di ba anti-corruption ka? Advocacy mo yun. Advocacy mo yun. Iba naman, dalawa kasing magkaibang question, hindi pwedeng iisa lang yung sagot. Di ba? So yung question ni Carmina, personal personal question niya yun na anti-corruption ka. Tapos papaupuin mo sa mataas na posisyon ang taong corrupt din, may issue sa human rights, may issue sa kanyang behavior. So paano yun? Tapos ang ginawa ni Vic, nag-segue siya ng ibang answer, tapos ang ending pa din nito kahit maghapon tayo dito, si Vice Presidente pa din ang pwedeng maging presidente once na hindi na kaya ng presidente na umupo. Parang ganun yung niya. Ganito kasi yan bibigyan kita ng outline doon sa tanong ni Carmina. Ang sabi daw ni Vic Rodriguez, pagka napababa ang presidente, kapakinabangan ng taong bayan yan. Ngayon, sabi ni Carmina, paano naging kapakinabangan ng taong bayan yan? At paano naging advocacy mo yung corruption kung ang iuupo mo ay galing sa political dynasty na pamilya? Paano magiging At alam mo na ang successor, ang vice-presidente na corrupt. Diba, paano nga naman talaga mga minamahal na ang hirap ipagtanggol ni Vic. At saka ang hirap ipagtanggol nung depensa ni Vic Rodriguez. Kasi, diba? Kahit ako sasabihin ko, kung ang advocacy ko anti-corruption, pero yung uupo, corrupt din. Diba? So, wala talaga, sunog talaga mga kababayan, si Vic Rodriguez kay Miss Carmina. So, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano ang masasabi nyo dun sa advocacy ni si Vic Rodriguez daw? Ay anti-corruption, pero ang gusto niya nga iupo, corrupt na politician na si Sara Duterte. So, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pasamantala magpaalam, lagi ko naman po sinasabi mga kababayan, especially sa lahat ng Team Replay, na
Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng mga video mga kababayan, at mag-subscribe dito po sa YouTube channel ni Mima Alisa kasi going to 400k subscriber na po ito. At lagi ko naman din po sinasabi na especially sa lahat ng Team Replay na maraming salamat po sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads dito po sa channel na ito. So, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.